Hello, Kayanggaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories Kwentong Aswang. And Clar, merong tinatanong yung isa sa mga kayanggaw natin. Ang sabi niya mamansin ba tong mga to? So ayun, hello po, shoutout po sa kayanggaw natin na si Miana Zumaki. Grabe naman. Na nagtanong kung namamansin pa daw tayo. Opo naman, namamansin po kami. And sa katunayan nga po na meron kami nakasalubong na kayanggaw si Miss Laika. Ito po siya Shoutout po sa'yo, Miss Laika na nag-work sa Cafe Primo po. Shoutout po sa'yo. Oo, nakita namin siya habang nagja-jogging. Siyempre, sabi niyo, ang taba na ni Sir Jay And ayun nga, maraming salamat kasi concern pa rin kayo sa health namin kahit araw-araw kami nag-upload. Alam mo yun, feeling namin parang may mga magulang kami na nag-a-advise sa amin. And ate, kuya, ganun. Maraming salamat din po pala sa concern niyo po sa amin. Wow! Thank you po. And ayun, bago namin simulan yung kwento, please, wag niyo naman kalimutan mag-like, mag-comment, and especially mag-subscribe kasi 30% ng mga listeners natin hindi pala sila nakasubscribe. Kaya please, subscribe po tayo lahat. And ayun, proceed na po tayo sa kwento. Enjoy! Ma'am, grabe ang lawak po ng taniman ng kakao nyo tsaka kape, no? Ilang hektarya po ba to? 10 hektarya daw to, sabi ni Papa. Pero hindi naman to sabay-sabay na inani kasi pag pinagsabay to lahat, hindi talaga kakayanin. Marami lang masisira. Tama po kayo, ma'am. Hindi talaga pwede yung sabay-sabay. Pero lawak po talaga ng lupain nyo dito, ma'am, no? Binili lang naman kasi to ni Papa. Mura niya lang nakuha to noon kaya ayun, kinaya niyang bumili ng ganito kalawak na lupa. Basta lupa talaga sa probinsya, ma'am, no? Mas mura talaga. Hindi kagaya sa lungsod. Kahit kapirasong espasyo lang, milyon talaga nung halaga nun. Oh, ma'am, yan po ba yung malaking bahay nyo? Oo, yan na yun. Pero may nakatira dyan. Sila yung nag-aasikaso ng lupain ni Papa dito. Isang buong pamilya yan. Di ayos pala, ma'am, no? May bahay na sila, may hanap buhay, tapos may sahod pa. Alam mo naman yun si Papa. Mabait yun. Basta ba ayos magtrabaho yung mga tauhan niya? Pero alam po ba nila na pupunta tayo, ma'am? Oo naman. Sigurado ko tinawagan na rin sila ni Papa. Teka lang po, mama. Hoy, insan! Gising na, hoy! Nandito na tayo! Ay, natutulog na naman tong tabatsoy na to. Natutulog pala yun? Akala ko kumakain. Nakatulugan niya na kamo yung pagkain, ma'am. Sigurado ako mamaya hawak pa rin niya yan habang sarap na sarap yung hilip niyan. Uy, insan! Gumising ka na nga, insan! Uy, Bobby, gumising ka na nga dyan. Nandito na tayo, oh. Yung pagkain, nasa bibig mo pa talaga. Antok ka na pala, pero hindi mo pa rin mapitawan yan. Gumising ka na. Ayaw pa rin talaga gumising, boss, oh. Sige na, i-terminate nyo na nga yan. Ayaw magising pagkain tsaka tulog lang yung alam niyan. Stoy, grabe ka naman, insan. Kahit sa kaduluduluhan ng ulirat ko, naririnig pa rin kita, no? Anong may papaterminate mo ako kay ma'am? Ang tagal mong gumising Puro ka pagkain tsaka tulog. Ano yan, trabaho mo? Ito naman. Napasarap lang yung tulog ko Kasama rin namin ng pinsan kong si Bobby. Isa sa pinagkakatiwalaan sa pabrika at magaling gumawa ng tsokolate. Sumama siya dahil utos ni Ma'am Fe. Pagbukas ng gate ng malaking bahay, ipinasok ko yung sasakyan. Nauna akong bumaba para pagbuksan ng amo ko. Habang si Bobby naman ang kumuha ng mga dala namin. May nakaabang na rin sa kanya para dalhin ang mga gamit sa loob. Ma'am, tinangali po kayo Pero bakit parang kayo lang, Ma'am Pe? Nasa po si Papa nyo? Oo pa, Manong. Ako lang po kasi yung pinapunta ni Papa dito May mga importante po kasi siya nga asikasuhin ngayong linggo. At saka, kasama ko naman po si Bobby. Eksperto po to sa tsokolate sa pabrika. At saka si Anthony po, personal assistant ko. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw rin. Manong Manuel na lang yung itawag mo sa akin. Magandang araw din po, Manong Manuel. Ma'am, mabuti naman at dalawang mapagkakatiwalaan yung lalaking kasama mo. Opo naman.
At saka nandyan din naman po kayo para alalayan ako sa mga hindi ko pa alam dito. Ah, oo nga naman. O siya, akin na pala yung mga malalaki maleta nyo. Sharon, pakikuha nga itong mga bag na dala nila. Yung kay Mampe, dalahin mo na kagad doon sa kwarto niya, ha? Tutulungan ko na po kayo. Basta lahat ng gamit ng pababae, kay Ma'am yan. Ay, ang taray, ang ganda ng amo. Hello ma'am, ako nga po pala si Cindy. Saling-pusa lang po ako dito. Kaibigan po ako ni Sharon. Hello, Cindy. Ang cute naman ng ribbon dyan sa ulo mo. Thank you po ma'am. Binili ko po talaga to sa bayan. 10 piso lang. Ang cute po kasi. Ay, oo nga pala. Tutulungan ko na kayo dyan. Tutulong ako kasi bida-bida ako ito sa'yo. Pakidala nga to. Huwag yung malalaki kasi masyado mabigat yung mga yan. Sige. Pero ano ba to? Bakit parang expensive yung bigat niya? Laptop ni Ma'am yan. Ingatan mo yan, Ay, grabe, sosyal. Ako talaga yung magdadala nito, papasok sa loob. Bakit ba? Teka, bakit ba feeling ko ang swerte ko? Uy, feeling mo lang yan. Kala mo naman nanalo ka sa loto. Sige na nga, dali mo na yan doon sa loob. Ikaw ba naman magdala ng laptop ng artistahin, di ba Sharon? Ang ganda kasi ni Ma'am Fee. Palong-palo sa puti yung kinis. Sige na nga, dadalhin ko na to sa loob. Nagtulong-tulong nga kaming dalhin sa loob ng bahay ang mga gamit mula dun sa kotse. Pagpasok namin, may nakita kaming bata doon. Nakatingin lang siya sa amin at parang kinikilala kami. Pero hindi siya nagsasalita. Oo nga pala, Mampe. Ito yung bunso kong anak, si Marvin. Mahihain talaga yung batang yan, kaya medyo bihira lang po magsalita. Siya na po ba yung baby na dating kinakarga ko? Di po ba dinala niyo siya nun sa amin? Maliit pa siya nun Ay, oo nga pala, dinala nga pala namin siya noon sa inyo, no? Nakalimutan ko na yun, Mabuti po pinaalala niyo, ma'am. Naku, malaki na pala siya, Manong. Ilang taon na po siya ngayon? Bale, 8 taon na po yan, ma'am. Nag-aaral na po, grade 2. Ang galing naman po, kaso wala pang pasok ngayon, di ba? Oo, wala pa, ma'am. Naghihintay nga po kami ng enrollment, Oo nga pala, Sharon. Yung kwarto sa baba, ha? Ituro mo dito sa 2. Sila yung gagamit noon. Nalinisan mo na yon, di ba? Opo tay, okay na po yun. Napalitan ko na po lahat-lahat doon at saka tutulugan na lang po talaga yon. Sige. Ituro mo sa kanila para makapagpahinga na sila. Mahaba yung biyahe ng mga to, Sige na, Anthony. Sumunod na kayo sa kanya, ha? Dalahin niyo na rin yung mga gamit niyo doon. Oo nga, para makakain tayo ng tanghalian. Tara. Sige po, ma'am. Tara, Insan. Maayos naman ang pagsalubong sa amin ng mga tao sa lugar na yon. Sumunod kami sa babaeng tinatawag nilang Sharon at dinala niya kami sa kwartong gagamitin namin ni Bobby. Siya na rin ang nagbukas ng pinto para makita agad namin yung loob. Sabihan niyo lang ako kapag may kulang kayo Mga gamit, mga kung ano-ano. Baka kasi gusto niyong palitan yung kurtina Makapal kasi yung nilagay ko dyan. Baka kasi gusto niyo yung medyo maliwanag. Papalitan ko ng mas manipis. Nako, hindi na. Ayos lang, no? Maganda nga yung medyo madilim ng konti, Kapag gusto namin na mas maliwanag, hawiin lang namin yan. Pero itong kasama ko, wala itong pakialam kung madilim o maliwanag. Gusto lang yan laging matulog tsaka kumain, Di ba, Insan? Soy, napahiya mo naman ako dito kay Miss Ganda. Asus, sinasabi ko lang naman yung totoo, At sabi ko na nga ba, bida-bida ka na naman dito, Miss, ganyan lang talaga yan. Di ba may boyfriend ka? Huwag ka magpapaligaw dito, Babaero yan kahit mataba yan. Aba, loko to, Gusto mo lang malaman kung single siya o hindi, Ginawa mo pa akong pain dito? Papain? Ano pain pinagsasabi mo? Kunwari, sinasabi mo sa kanya na may boyfriend na siya. Hinuhulaan mo kung may boyfriend siya pero ang gusto mo talaga, malaman mo kung meron talaga siya o wala. Dinugtong mo pa yung pangalan ko. Alam mo, Insan, hindi lang kita kilala. Bisado ko na yung diskarte mo, Miss Sharon, kapag ito lumapit sa'yo,
wag na wag mo to sasagutin. Sinasabi ko sa'yo, marami ng babaeng pinaiyak yan. Huwag mo hayaan makadagdag sa listahan yan, ha? Ha? Huwag kayong mag-alala. Wala akong boyfriend. Pero may asawa na ako. Alo? May asawa ka na? Oo, ako yung asawa niya. Ano, may angal kayo? Pero kung gusto niyo maging kabit ko, pwede naman. Bakit naman ikaw? Kasi sa aming dalawa, ako yung pwede magkaroon ng kabit. Siya, hindi pwede. Pagagalitan siya ng tatay niya. O ano, gusto niyo bang habulin kayo na itak ng tatay niya? Ang laki pala ng kwarto dito, no? Sharon, maraming salamat sa paglinis ng kwarto namin, ha? Pero gaya din na sabi ko, ayos na to. Huwag ka na mag-abala na maglinis dito, ha? Kasi pare-parehas lang naman tayong tauhan ni Mampe. Pagdating sa atin, self-service dapat tayo. O sige, sabi niyo yun eh. Syempre, hindi rin naman masamang magtanong kung sakali may kailangan kayo, di ba? Nga pala, pagkatapos niyo dyan, punta kayo agad sa kusina, ah. Dito yung daan, oh. Kakain na kasi ng tanghalian, eh. Saktong-sakto nga yung dating niyo. Salamat ganda, ah. Sana pwede kita maagaw sa asawa mong bading. Aba, hoy! Gusto mo isumbong kita sa tatay niya? Sus, ito naman, joke lang. Makapasok na nga lang sa kwarto. Inayos ko na lang ang mga gamit ko sa loob ng kwartong yon. Nagpalit din ako ng damit kahit magkasabay kami ni Bobby. At habang nagliligpit kami, bigla naman siyang bumulong sa akin ng tanong. Anthony, sa tingin mo, may nobyo ba yun si Sharon? Ba, malay ko. Ba't di mo tanungin? Tinanong na natin kanina, di ba? Sabi niya may asawa na siya tapos yung asawa niya, yung bading na yun. Malinaw naman na ayaw niya sumagot ng tama eh. Sa tingin ko naman kung may boyfriend siya, sasagot talaga yun ng tama. Kasi may boyfriend nga siya, di ba? Hindi yung bakla yung ituturo niya. Ano ba? Ibig sabihin, wala talaga? Bay, malay ko. Hindi nga ako sigurado di ba? Basta yun lang yung tingin ko. At saka, ano naman pakialam ko kung may boyfriend siya o wala. Weh, hindi ka talaga nagagandahan sa kanya? Sakto lang. May pagkamaitim nga siyang babae pero maganda rin no. Totoo nga yung sabi nila. Minsan mas lumalabas talagang ganda ng babae kung maitim yung kutis eh. Di naman maitim yun no. Manggi yung tawag sa kulay ng balat niya. Di kayo manggi. Pero di ba madalas nagagandahan tayo sa mga babae mapuputi? Depende yun sa hugis ng mukha. May maputi naman na maputi lang pero di naman maganda. Ayun na nga. Si Sharon kahit maitim maganda talaga eh no? Teka nga, bakit ba natin pinag-uusapan to? Bilisan mo na nga magbihis dyan tapos lumabas na tayo. Nagugutom na ako eh. Palibasa ikaw, hindi ka gutom. Kanina ka pa kain ng kain eh. Ano kanina? Nakatulog ako pa nga eh. Ibig sabihin gutom na ako. Kaya tara na, lumabas na tayo. Tapos na ako magbihis oh. Agad na rin naman kaming lumabas at pumunta sa kusina. Ang ganda ng pagkain doon at nakaupo na rin ang amo namin sa pwestong inilaan para sa kanya. Oh, maupo na kayo't kumain na. Si Sharon nga pala yung nagluto ng ulam. Tignan nyo na lang kung magugustuhan nyo ha. Masarap na mo magluto tong anak ko. Maraming salamat po, Manong Manuel. Mukhang masarap po yung isda na may peche ah. Ay nako, tikman mo na lang. Huwag ka na magdalawang isip. Sa unang subo mo pa lang, mapapaisip ka talaga kung ilang plato talaga yung kakainin mo. Talaga lang ha? Sige nga, titikman ko. Oo nga pala, kapag pupunta kayo sa farm, may mga tao kasing sumusubok na gumawa ng kape. Baka kung alokin kayo uminom nun, humindi kayo ha? Bakit naman po? Hindi ko naman sinasabing masasama yung mga tao dito. Kaya lang, may mga dayo na rin pumunta dito na inalok ng kape at hindi maganda yung nangyari sa kanila. Sinasabi nila dahil daw yun sa kape. May mga nag-hike dyan sa bundok eh. Bumababa daw banda ron sa dulo. Kasi may kapihan doon. Iba-ibang klase yung kape ng tinde. Parang walang pinagkaiba sa gawa sa syudad. Pero yung ilan sa mga kasama nila, nawawala.
Totoo yan. Karamihan sa nawawala doon, dayo. Sinasabi nila na umiinom lang daw sila ng kape tapos inaantok silang lahat. Pagkagising nila, kulang na sila ng kasama. Kadalasan sa mga nabibiktima ng ganun yun nga, yung mga nag-hike. Pero hindi naman kami nag-hike At saka kung ganun nga yung nangyayari sa mga tao, bakit hindi pinapatigil yung gumagawa ng kape doon? Hindi naman kasi sila yung naglalagay ng kakaiba sa kape. Naniniwala ba kayo sa kulam? May ganun dito? Merong ganun dito. At merong isang pinaghihinalaan na ganun. Pero hindi naman maparusahan kasi wala namang matibay na pruweba. Basta, mag-ingat na lang kayo dito. Masarap yung kape nila dun. Maraming nagsasabi nun. Ang totoo nga niyan, nakabili na rin ako At saka, masarap nga. Pero wala namang naging epekto sa akin. Yun nga lang, baka matsambahan kayo. Mahirap na. Oo, ganun na lang. Huwag na kayong bibili doon, ha? At saka, marami naman kayong pera Pwede kayong gumawa dito mismo kagaya nung sa kanila. Ay, nako. Mainit na kape sa umaga. Sapat na sa akin yun, no? Kahit dito na lang. Di ko na kailangan ng maraming klase ng kape. Basta nakakagising, sapat na yun. Ako, doon na lang ako sa tsokolate. Gagawa na lang ako, tapos kakainin ko na lang. Kakagising din naman yun Oo nga pala. Sarap talaga ito niluto mo, Sharon. Tama nga si Cindy. Mukhang makakarami talaga ako ng kanin dito. Salamat Basta, kain ka lang dyan. Pagkatapos ngang kumain ay dumiretso na sa kwarto si Ma'am Fe para magpahinga. Kami naman ay nakapagkwentuhan kina Manong Manuel tungkol sa pag-aani ng kakao, pati na rin ng kape. Sakto naman nakasalukuyan itong ginagawa noon. Kaya mula sa kinauupuan namin, tanaw ang mga taong abala sa trabaho. Bandang 3:00 ng hapon lumabas si Ma'am Fe at niyaya niya kaming pumunta sa gitna ng taniman para makita daw namin ng malapitan at para makatikim ng kakao. Sumama na rin sina Cindy at pati na rin si Sharon. Uy, grabe, ang daming bunga ng kakao dito. Akalain mo nga naman. Sa prutas na to talaga nanggagaling yung tsokolate na gagawin mo? Tapos, yung lasa niyan matamis. Samantalang yung bunga ng kakao, medyo mapait yun. Syempre, di ba yung chocolate galing naman yun sa buto ng kakao? May pagkapait talaga yun kaya nilalagyan na yun ng pampatamis. Minsan nga napapaisip ako Paano kaya kung yung tsokolate homemade talaga lahat-lahat, no? Yung buto mismo ng kakao, tapos yung gagamitin asukal, katas ng tubo. Dagdagan mo pa ng gatas galing sa kalabaw. Ano kaya yung lasa nun, no? Hindi lasang fresh kasi fresh yan lahat. Pero, totoo ba? Magaling ka gumawa ng chocolate, Bobby? Alam mo, katunayan nga niyan, Cindy. Si Bobby yung pinakakilala naming magaling sa timplahan ng chocolate. Di ba karamihan sa chocolate, nakakaumay yung tamis? Tikman mo yung gawa niya. Maraming nagkakagusto nun. Yung produkto ngang naibenta na namin, ang lakas-lakas nun Ingredients niya lahat yun. At yun yung sinusundan ng pabrika. Pero hindi pa siya nakakagawa ng gaya ng sinasabi niya na fresh talaga yung lahat. Pero susubukan ko talaga yun, Ethan. Gagalingan ko. Magaling pa naman ako magtansya ng lasa. Sa pagkakaalam ko, may rancho malapit doon sa bahay Doon ko na lang bumili ng gatas. Oo nga po pala, Ma'am Fe. Gusto niyo po ba kumain ng kakao? Kukuha po ako. Hihingi po ako dun kina Manong. Oo, sige nga, Sharon. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng kakao na prutas Sinulit nga namin ang oras ng hapong yon. Nagpakasasa kami sa pagkain ng kakao at ninamnamang tamis nito. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan, napansin ko yung kapatid ni Sharon sa may dulo. Nakaharap siya sa amin, kaya akala ko sa amin siya nakatingin. Kinawayan ko pa nga siya para alukin ko ng kakao. Uy, aliga bata kumain ka ng kakao Oh, kapatid mo pala yun, Sharon Iho, balik ka dito. Samahan mo kami. Kumain ka ng kakao. Gusto mo ba? Mayayaan talaga yung kapatid mo, Sharon, no? Pero parang hindi naman siya nakatingin dito sa atin Tingnan nyo, sa ibang direksyon siya nakatingin Ha? Hindi ba dito? Saan siya nakatingin kung ganun? Habang tinatanong ko nga yun ay napalingon ako. Sa unang tingin wala akong nakita. Pero nang igala ko ang paningin ko,
may nakita akong matandang babae. Nakatingin nga siya sa amin at napatingin din doon ang mga kasama ko. Pagkatapos ay nagsalita si Cindy. Kaya pala nakita niya. Kasi yung matanda nakatingin dito sa atin. Naku, mamaya target na naman niya tong tatlo nating kasamang bago. Naku, huwag lang talaga siya lalapit. Ako talaga yung makakalaban niyan. Bakit? Ano ba meron sa matandang yan? Oo nga. Ano ba meron? Kilala kasi yan dito na makukulam. Kumbaga, siya yung pinaghihinalaang makukulam daw. Ay, ganun? Paano kung hindi naman pala siya mangkukulam? Tapos ganun yung tingin sa kanya? Naku, yung kilos niya ba, hindi niya ba napapansin? Kahit sino naman siguro magdududa sa kanya, di ba? Tingnan mo naman kasi kung paano siya tumingin, oh. Kakaiba nga talaga ang paraan ng pagtingin ng matandang yon. Kahit nga ako kinikilabutan. Pero mas pinili kong makipagtitigan sa kanya para makita kung ano ba talagang mangyayari. At sa tagal kong nakatingin, parang wala naman akong naramdaman. Alam ko kasi ang sinasabi nila na delikado raw kapag tinititigan ng ganong klaseng tao. Pero sa pagkakataong yon, wala namang masamang nangyari sa akin. Naku, hayaan nyo na yun. Huwag nyo na lang siyang tingnan. Baka mamaya mabati pa kayo niyan eh. Sige kayo, baka sumakit pa yung tiyan nyo. Oo nga, pero parang wala naman eh. Siyempre, inaasahan mo kasi. Pero sigurado ako tatalab yan sa'yo pag hindi mo inaasahan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan, no? Huwag mo na siyang titigan. Pagkasabi nga ni Sharon noon ay nagbiro na lang ako. Pagkatapos ay umingay ang tuksuhan. Napansin ko na bigla namang nahiya si Sharon at hindi na nakatingin sa akin ng diretso. Ugali ko kasi na kapag alam kong binabanatan ako, mas gumaganti ako ng biro. Yung mas tatama sa kanya. At ganun nga ang nangyari kay Sharon. Pinili ko pang maging seryoso noon kaya napapahiyaw na yung bakla. Pero sa huli, tumawa rin ako at lalo lang lumakas ang tawanan sa paligid. Malupit pala tong assistant mo, Ma'am Fe, no? Ang swabe niya magbiro. Akala mo seryoso pero maya-maya, tatawa rin. Ilan na po ba yung napakilig niyan? Bakit, Cindy? Kinikilig ka ba sa biro niya? Nako, hindi ma'am, no? Kasi feeling ko, para kay Sharon yung biro niya. Uy, bakla, huwag mo nang palakihin yun. Katungera ka rin eh, no? Ilan lang naman yung nag-i-ex niyan eh. Di ba, Insan? Parang 3 lang yata yun eh, no? Psst, uy, ba't mo pa ba chinichismis yan? Mga nakaraan ko na yun eh. Aba, ibig sabihin pala, hindi magiging first time sa iyo. Nagkaroon ka na ng mga ex eh. Ano ba? Ilan na ba yung mga nag-i-ex mo? Nung high school, 2. Tapos, isa na nung college. Tapos, yung pinalit sa akin lahat. Puro gangster yung mga yun. Gangster? Opo, ma'am. Puro mga di tattoo na lalaki. Ganun. Lagi akong pinagpapalit sa mga lalaki may tattoo. Yung mga maangas, ayaw nila sa matino eh. Bakit naman sa lalaking may tattoo? Ano ba kinagwapo ng mga yun? Oo nga naman. Kasi yan si Sharon. Ayaw niya sa lalaki may tattoo. Sa kanya, adik lang yung may tattoo. Naku, ayaw mo pala sa lalaki may tattoo eh. Paano yan? May tattoo ako sa puwet. Ha? Bakit ka naman may tattoo sa puwet? Lumakas talaga yung tawa nila nang sabihin ko yon. Kahit nga yung amo ko napaubo na sa biglang pagtawa. Halatang hindi nila inasahang ganun yung ibibiro ko. Ako naman, sakalang tumawa nung patapos na sila. Kaya yung pahintunan nilang tawa mas lalo pa talagang nadugtungan. Masanay na po kayo sa pinsan ko. Bully talaga yung magbiro. Kapag tawa na kayo ng tawa, hindi niya kayo sasamahan. Pero pag siya yung tumawa, mapapasama po talaga kayo. Maya-maya habang masaya pa yung usapan namin ay may lumapit na isang ginang na may dalang pagkain. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanya at kakilala nga pala siya ni Sharon.
Aling Susan, kayo po pala. Ay, naku, oo. Nabalitaan ko kasi na dumating yung may-ari ng farm. Ito gumawa ako nitong Maha Blanca. Baka sakaling magustuhan niya. Ay wow, Aling Susan, ang sweet niyo naman po. Siya nga po pala. Ito po yung boss natin, si Ma'am Fe. Tapos ito naman po si Anthony, yung assistant po niya. Tapos ito naman po si Bobby. Ito po yung best chocolate maker niya. Magandang hapon po, Aling Susan. Ano? Gusto mo ba kumain itong Maha Blanca ko? Ay, wala lang. Naisip ko kasi baka hindi pa nakakatikim na ganito si Ma'am Fe. Kaya ito, gumawa talaga ako para sa kanya. At syempre, damay na rin kayo. Ma'am Fe, ikaw po muna. Ikaw na po yung unang kumain kasi mukhang ubusin ka agad to ni Bobby. Ano? Ikaw talaga, Insan, kahit kailan talaga bully ka. Si Ma'am Fe naman talaga yung unang kakain yan, no? Sinabi ko lang naman na gusto kong tikman eh. Pero syempre, si Ma'am Fe yung unang patitikimin ko. Alam ko na yung style mo eh. Akin na, iabot ko na kay Ma'am. Defensive ka naman masyado. Sige na nga, patikim na ako niyan. Akin na nga yung kutsara. Ay, grabe, ang ganda naman ito. Ang daming mani. Masarap nga to masarap nga grabe, ang sarap naman ito. Si Aling Susan yung nagluto niyan eh. Kinukuha po kasi namin si Aling Susan na tagaluto tuwing may nagba-birthday dito. Marami po talaga nasasarapan sa luto niya. Sa bagay, oo nga. Masarap talaga yung lasa niya. Grabe, gusto ko talaga to. Anthony, Bobby, ito, sandali hihiwain ko na to. Ay, ito ma'am may extra kutsara akong dala. Tinikman nga namin yung Maha Blanca na niluto ng ginang na nagpakilalang si Susan. Masarap nga yung pagkakaluto. At kahit mapailang subo ka, hindi ka kagad magsasawa. Tapos maya-maya pa, bigla niyang tinakpan yung pagkain. Bakit po, Aling Susan? Naku, kapag kasi nakita niyo yung matandang yan, ayan takpan niyo agad yung pagkain ninyo. Kasi bububulong yan sa hangin. Tapos hindi mo alam, may nilalagay na pala siya sa pagkain. Uy, ganun po? Aba oo, doble pag-iingat lang ha, para maiwasan yung kahit anumang panganib sa inyo. Buti po nakita niyo ulit siya. Kanina pa siya nandyan eh. Noon nga po nagbibiruan kami, bigla siyang nawala tapos ngayon, ayun na naman siya basta nga kasi may kumakain, nagpapakita yan. Naglalagay na kung ano-ano sa pagkain ng tao. Tapos ang epekto, hindi maganda. Oo nga. Naglalagay yan ng pampasakit sa tiyan. Tapos pahihinain ka ng pahihinain. Tapos magsusuka ka. Parang walang katapusan yon. Mabuti nga ngayon may gamot sa ibang sakit eh. Pero yung sakit na gawa ng mga ganun tao, wala. Mahihirapan ka lang. Kaya mas maigi na mag-ingat tayo. Kailangan wala siya kapag kakain ka. Bakit yung kakao kanina? Wala naman yung takip-takip pa. Ay, yun na nga eh. Naku, hindi natin naisip yun Baka mamaya sa kakao tayo madali niyan. Yun lang. Pero sana, wag naman sana, please. Naku, parang ayoko na kumain Iinom na lang ako ng tubig. Ano kaya, dalhin na lang kaya natin to sa bahay tapos saka na lang natin kainin. Pakiramdam ko dito parang delikado Mabuti pa nga ganun, ma'am. Dalhin nyo na lang itong Maha Blanca sa bahay ninyo, ha? Tapos doon nyo na lang din kainin. Kasi dito, hindi natin alam yung gagawin ng matandang yan. Iniiwasan po talaga kasi ng mga tao dito. Maraming sabi-sabi na makukulam daw yan. Naku, bumubulong yan sa hangin para saktan ka. Kung ganun po pala, di ba mas maigi kung wag na lang natin siya pag-usapan? Baka biglang matablan yung isa sa atin eh. Sa bagay, tama ka. Malayo pa naman dito yung ospital. O siya, sige na. Itigil na natin tong pagkain, ha? Iinom na lang ako ng tubig tapos iligpit mo na lang muna yan, Anthony. Dadalhin na lang natin yan sa bahay. Dahil doon talagang itinigil na namin yung pagkain at inayos na lang yon para dalhin pa uwi. Ilang minuto bago umuwi, nag-ikot-ikot muna kami sa paligid. Tumikim-tikim din ako ng bunga ng kape. At habang umiikot ako, nakita ko ang batang kapatid ni Sharon. Para siyang may kinakausap sa lupa. Pero wala naman akong makita, maliban na lang sa isang umbok sa lupa.
Marvin? Hala, may tao. Tago ka, tago, please. Kuya, bakit po? Medyo narinig kita kanina eh. Pero hindi ko masyado napakinggan yung sinasabi mo. Narinig ko lang yung boses mo kaya napatanong ako kung anong ginagawa mo dyan. Sino nga bang kausap mo dyan? Kausap po? Wala po. Ganyan lang po talaga ako kapag mag-isa. Akala ko po kasi iniisip ko lang na basta parang napapasalita lang po ako. Ganun pala. Oo nga pala. Malapit na magdilim mo. Hindi ka ba uwi? Sumama ka na sa akin. Sabi kasi ng ate mo merong hindi kaaya-ayang nilalang dito sa lugar nyo. Baka biglang may mangyari masama sa'yo kapag iniwan kita. Hapon na oh. Sige po. Sasabay na lang po ako sa'yo. Nang lumapit nga siya sa akin ay napatingin ako sa likuran niya. Dun sa lugar kung saan ko nakita kanina ang umbok sa lupa. Pero wala na ito. Patag na lang. Nagtaka ako pero hindi na ako nagtanong dahil baka namalikmata lang ako at kung ano pa ang isipin ng bata. Habang naglalakad nga kami palayo, panay naman ang lingon niya kaya napapalingon din ako. Wala akong nakita pero ramdam kong may kakaiba sa kapatid ni Sharon. Ayos ka lang ba, Marvin? Ano tinitignan mo sa likod natin? Wala po. Naisip ko lang po kasi baka mamaya meron po nakatingin sa atin. Ano? Ba't mo naman naisip yun? Hindi po ba nasabi ni ate na meron matandang nakabang palagi? Yung nakatingin mula po sa malayo? Naisip ko lang po, baka nakatingin din siya sa atin. Sabi po kasi ni tatay mas maigi raw na alam natin na nakatingin siya kaysa sa hindi mo alam. Kasi daw po, delikado kapag hindi mo alam. Mas mabilis ka raw malagyan ng sakit na mangkukulam sa hangin. Ganun ba? Pero sa pagkakaalam ko, kapag may masamang nilalang na nakatingin sa atin, mas maigi na wag na lang natin lingunin. Kasi doon daw mas delikado. Hindi ko po alam, Kuya Anthony. Ang sabi lang po kasi ni tatay sa akin, ganun po talaga yun eh. Sa bagay. Yung mga kwento na pinagkukunan ko ng ganyang impormasyon, di ko rin naman alam kung totoo eh. Kayo yung taga rito kaya sa inyo talaga ako maniniwala. Sigurado ako kayo yung mas nakakaalam ng totoo. Listen na nga lang natin pag-uwi. Baka hinahanap ka na ng ate mo eh. Hindi nga ako nagkamali. Pagkarating sa bahay, sinalubong kami agad ng ate niya. Pinagalitan pa nga niya si Marvin at sinabing kung saan-saan na naman daw ito nagpupunta. Tinanong din niya ako kung saan ko nakita yung bata. Sinagot ko namang nandun siya banda sa taniman ng kape. Di ba Marvin, sabi ko sa'yo kapag hapon na umuwi ka na dito sa bahay? Alam mo naman yung lugar natin, di ba? Di ka talaga nag-iingat. Kasama ko naman po si Kuya Anthony. Ba't ka po nagagalit sa akin, ate? Sumama naman ako sa kanya pa uwi Bakit ka kasi nandun ka? Umuwi na lahat ng tao sa mga bahay nila tapos ikaw nandun ka pa rin? Nandun nga po si Kuya Anthony, ate. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao nakauwi na kasi nandun pa siya sige na nga po, papasok na po ako sa loob. Oy Marvin, piloso po ka. Hayaan mo na. Sabihin mo na lang sa kanya na huwag niya na lang ulitin yun. Paulit-ulit na namin sinasabi sa kanya yan eh. Lagi pa rin siyang ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit gustong-gusto niya doon sa may kapihan na yun. Pero, ganun ba talaga yung kapatid mo? Para siyang may kausap na iba pero wala talaga ako nakikita kanina eh. Nakita mo siya nagsasalita mag-isa? Ala, nakakahiya talaga yung batang yun. Pero, oo, ganyan talaga siya eh. Nagsasalita talaga yun mag-isa. Ilang beses ko na nga nahuli yan tapos lagi siyang nasa lupa. Kinakausap yung lupa, ewan ko ba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit siya ganun? Siyempre, nagtataka. Tinatanong ko nga lagi kung sino yung kausap niya dun sa lupa eh. Lagi naman niya sinasabi na yung iniisip daw niya. Yun daw yung nababanggit niya nang hindi niya alam eh. Kung sa bagay, posible naman yata yun eh. Ha? Posible yung ganun? Ang sabi ko yata. Ibig sabihin hindi ako siguradong posible yun. Baka lang naman. Halika na. Pumasok na tayo.
Medyo dapit hapon na eh. Ala, ba't ganun tunog ng mga aso? Hindi ko rin alam eh. Pero ganyan talaga sila tuwing hapon kapag ganitong oras. Halika na, pumasok na tayo. Pumasok na lang talaga kami noon sa loob ng bahay. Pero syempre, kinikilabutan pa rin ako sa alulong ng mga aso. Hindi kasi yun normal para sa akin. May kaalaman din naman ako noon mula sa lolo ko. Kahit hindi naman siya eksperto sa kababalaghan. Ang sabi niya sa akin, kapag umalulong daw ang aso, may nakikita itong kakaibang nilalang. At delikado daw yon. Grabe naman yung alulong ng mga aso na yun. Ano kayo nakita ng mga yun? Ma'am, akala ko ako lang yung nakaisip niyan eh. Kayo rin po pala. Sigurado ako may nakita yung aswang o engkanto. Hindi imposible yun dito sa lugar namin. Dahil meron talaga aswang dito. Talaga po, Manong? Oo, pero hindi naman yan basta-basta sumusugod kapag nasa loob ng bahay yung mga tao. Sumusugod po yan kapag nasa labas ka at posibleng maatake ka niya. Naku, nakakakilabot naman po yan, Manong Manuel. Pero mabuti na lang nakauwi kami ni Marvin, no? Eh, saan ba kayo galing? Bigla ka nawala kanina eh. Pumunta ako doon sa kapihan eh. Medyo na-curious ako tapos nakita ko doon si Marvin. Sinama ko na rin pa uwi. Mabuti nga pumunta ako doon eh. Doon ko siya nakita. Kung hindi, baka mamaya umuwi siya mag-isa, madilim na. Ay, ewan ko ba doon sa batang yon? Gustong-gusto niya yung lugar na yon. Doon siya palagi naglalaro, ewan ko ba? Pwede naman siya maglaro dito sa bahay. Doon pa talaga. Baka dahil po malambot yung lupa doon. Kung ako yung bata, masarap naman po talaga maglaro kapag ganun yung lupa eh. Pero pwede naman maglaro ng ibang bagay, di ba? Bakit lupa pa? Ay, teka, nasaan na pala yun? Nandun na po sa taas, tay. Pinagalitan ko kasi kaya ayun, nagdadabog na naman. Oo nga pala. Saan ba umuwi si Cindy? Doon po sa dulo, ma'am. Doon po kasi yung bahay nila eh. Kaya maaga po siyang umalis kanina kasi aabutin siya ng hapon kapag umalis siya ng saktong 6:30 eh. Mabilis na po kasi magdilim ngayon. Para pong mabilis yung araw, no? Tapos matagal yung gabi. Sa bagay, oo nga naman. 6:00 pa lang ng hapon, madilim na eh. Anthony, nasan na nga pala yung pagkain natin kanina? Gusto ko yung kainin eh. At saka, wag na kayong masyado magluto ng marami ha. Promise, yun na lang talaga yung hapunan ko. Naku ma'am, makapagsain na po ako ng marami eh. Hindi, ayos lang yan. Sasangag ko na lang bukas na umaga. Kapag gabi naman sa lugar na yon, bandang 8:00 ay hindi pa talaga natutulog ang mga tao. Nagkukwentuhan pa rin kami habang nanonood kami ng TV. Tapos merong kaguluhan kaming naririnig sa labas. Tila sigawan ng mga tao at alulong ng mga aso. May mga tahol din at may mga iba't ibang ingay ang naririnig namin. May mga putok pa nga ng baril at naging dahilan yon ng pagkatigil ng usapan namin. Ano yun? Bakit parang gulo sa labas? Doon banda sa malayo, oh. Parang ang daming tao, ah. Puro lalaki yun. Aba, parang may nangyayaring hindi maganda, ah. Teka, titignan ko kung ano meron doon. Sasama po ako, Manong. Gusto ko malaman kung ano nangyayari. Lumabas nga kami noon hanggang sa gate. Tiningnan namin ang mga ilaw sa dulo na tila tumatakbo. Para silang may hinahabol. Hindi naman na kami lumapit dahil tinitingnan lang namin mula sa malayo. Habang hinuhulaan ng isip kung ano talaga ang nangyayari. Aba, parang seryoso yung pangyayari doon, ah. Ano kayang hinahabol ng mga yan? Manong, hindi po kaya may nagpakitang aswang? Ewan ko. Pero sa palagay ko, parang gano'n na nga. Yung mga ganyan po ba, Manong? Matagal na po ba yan dito? Dati na po ba talagang may aswang sa lugar na to? Opo, ma'am. Dati pa po yan. Mas marami pa nung dekada-dekada pang nakakalipas. Tinatawag nga po lungga ng mga aswang tong lugar na ito dati. Talaga po? Meron ganun po kwento dati? Maraming ganung kwento dito dati. Parang mahirap paniwalaan na alam niyo yun. Parang may mga bagay siyang kwento sa libro. Pero totoo talaga nangyari dito noon.
Grabe naman yan, Manong. Parang kinikilabutan ako sa mga pinapanood at naririnig ko Pumasok na nga lang po tayo. Ang importante naman, ligtas tayo sa loob ng bahay O sige, kung ano man yung problema nila doon sa dulo, huwag na tayo mangailan para ligtas. Tara na, pumasok na tayo. Sumunod na lang kami sa sinabi ni Ma'am Fe. Tama naman kasi talaga siya. Kahit gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Sa pagkakataong yun ay mas maigi nang pumasok sa loob ng bahay at magpahinga. Nang makapasok nga kami, naiwan naman si Bobby sa labas na para bang gusto ba talaga niyang alamin ang kaguluhan. Nung unang gabi namin doon, hindi talaga ako mapakali. Hindi ako makatulog kaya panay ang galaw ko sa higaan. Nagrereklamo na nga si Bobby sa kakulitan ko dahil hirap na hirap daw ako makatulog. At sa huli, naapektuhan na rin siya. Pinsan, ano ka ba? Matutulog ka ba talaga o hindi? Ikaw ba? Paano mo nagagawang matulog ng mahibig sa kabila ng mga nangyayari dito sa atin? Huwag mo na kasi masyadong isipin yun. Ligtas naman tayo dito sa bahay Hindi na natin kailangan mag-alala. Pero Bobby, alam mo bang nakita ko si Marvin kanina na kinakausap yung lupa? Tapos yung lupa parang may umbok di ba sabi naman ng tatay tsaka ng ate niya, ganun talaga siya? At ang sagot naman ng bata, nasasabi niya lang kung ano yung nasa isip niya. Di mo ko naiintindihan Ang sabi ko, yung lupa na kausap ng bata kanina, merong umbok. Tapos nung umarap sa akin yung bata, pagtingin ko sa likod, wala na yung umbok sa lupa Ano? May umbok sa lupa? Hindi naman kita maintindihan Hindi mo naiintindihan o hindi ka naniniwala? Sabi ko, nakita ko nga talaga. Kaya nga hindi ako mapakali ngayon Nakita ko yung bata na kinakausap yung umbok sa lupa. Tapos nung tumayo siya, nawala talaga yung umbok. Naiintindihan mo ba? Kung ganun, ano yun? May kinakausap siyang nasa ilalim ng lupa tapos sumilip lang sa taas kaya may umbok. Tapos dahil dumating ka, bumalik sa ilalim ng lupa yun. Diba? Yan din yung nasa isip mo. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit hindi ako makatulog. Dahil nga doon, bumangon na lang siya at pinag-usapan namin yung nakita ko. Pareho lang kaming nagtatanong ng walang kasagutan. Nang lumalim na nga ang gabi, doon na rin kami nakatulog. Pero syempre hindi natapos doon ang mga ingay na naririnig namin. Kung ano-ano ang naiisip namin noon. Hanggang sa kinaumagahan, nakatanggap ng balita si Manong Manuel at sinabi niya rin ito sa amin. Ano daw yun, Tay? Ano daw po talaga yung nangyari kagabi? Ang sabi nila, nag-aaway daw yung dalawang aswang doon Tapos napatay yung isa. At yung isa naman nakatakas. Pero yung naiwan doon, ulo na lang. Kinain daw yung katawan. Nandun yung ulo. Hindi mapaliwanag yung itsura. Basta, nakakakilabot. Ano yun, Manong Manuel? Nag-aaway yung dalawang aswang tapos kinain yung isa? Tapos yung isa nakatakas? Medyo hindi ko maintindihan Oo nga, Tay. Ano yung kumain? Tapos aswang din yung kinain? Aswang na kumakain ng aswang. Yun yung sabi nila doon. Nag-away daw ang dalawang aswang. At nakita nilang kinakain ng isa yung kalaban niya. Tapos nung hinabol nila, tumakas yung aswang na kumakain. Ang naiwan ulo na lang talaga ng isang aswang. Inilbing na yata nila Ibang klase naman po aswang yan. Aswang po talaga na kumakain na aswang. Tapos hinabol pa nila. Mabuti po hindi sila binalikan. Oo nga naman po kasi sabi niyo, kapwa aswang yung kalaban tapos napatay niya. Tapos kapag mga tao yung mahabol, tatakbo lang siya. Mas malakas yung aswang sa tao Totoo nga mas malakas ang aswang kaysa sa tao. Pero yung mga tao, meron silang dalang kayang lumabas sa aswang. Yun yung mga kahinaan ng aswang. Yun yung iniiwasan niya. Kaya tumakas siya imbis na harapin yung mga tao. Sa dami ba naman ng mga tao kagabi? At sa bawat isa may bitbit ng pangontra. Hindi niya talaga kakayanin yun, no? Pero grabe naman yun, Manong Manuel. Aswang talaga na kumakain ng aswang? Aba, nakakatakot yun Tay, nalaman po ba nila kung anong klaseng aswang yun? Ang sabi ng mga matatanda dyan, isa lang naman yung kumakain ng kapwa aswang Ang tawag doon agaras.
pinakamalaki sa mga aswang at pinakamalakas. Lalo daw lumalakas kapag kumakain yun ng aswang. Grabe naman po dito. May mangkukulam na tapos may aswang pa na kumakain ng aswang. Parang naiintindihan ko na tuloy kung bakit nabili ito ni Papa sa murang halaga. Baka dahil dyan sa mga nilalang na yan kaya binenta ng may-ari sa mura lang. Posible talaga yung ganyang impormasyon. Pero sigurado ko nabili ito ng papa mo nang hindi niya alam yung totoong dahilan kung bakit mura ito. Siguro nakainkwento rin sila ng aswang dito dati sa lupa nila. Kaya mas pinili nilang ibenta na lang. Ilang taon na po ba pag may-ari ng papa niyo to, ma'am? Sa pagkakaalala ko, bata pa ako nung lupa na niya to eh. Pero alam ko kung paano niya to binili. Alam ko rin yung mga sinabi niya noon kung gaano siya natuwa na mura lang to. Sa mga ganong balita pa lang na nakukuha namin, kinikilabutan na ako. Pero tuloy pa rin kami sa transaksyon namin dun sa lugar na yon. Nagpa-harvest pa rin kami ng kakao at kape para dalhin namin sa pabrika. May malawak ding bilaran doon kung saan binibilad yung mga buto ng kakao at kape. Abala yung mga tao sa pagtatrabaho doon habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Lahat sila naniniwalang aswang ang nakita. Wala ni isa sa kanila ang hindi naniniwalang may aswang sa lugar nila. Hanggang sa tuloy-tuloy ang trabaho, tapos may isang babaeng biglang nag-collapse. Mga bandang 6:00 ng hapon yon. Oh, natumba siya. Ano nangyari? Naku, natumba yung babae. Baka na sobrang sa pagod. Nako, tingnan niyo nga muna yun. Baka nagutom siya eh. O di kaya nauuhaw ako kung ano. Naku ma'am, nanginginig po siya oh. Ano kayo nangyayari sa kanya? Naglalaway siya. Ano nangyari sa kanya? Talagang pinagtulungan nilang alalayan yung babaeng yon. Marami ang nagtataka kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. May iba naman na tila alam na agad ang sagot at sinabing baka na yanggaw daw siya. Kumunot talaga ang noo ko sa salitang yanggaw at mas lalo akong nag-alala. Baka nga kasi may kung anong nangyayari na naman sa lugar na yon. Ang bilis lumubog ng araw tapos gumaganyan pa siya. Kung ganyan, hindi kaya maya-maya magiging aswang yan? Hindi ko alam, Bobby. Pero ganun din yung kutob ko eh. Pero kung ganun nga yung mangyari, kailangan natin ilayo si Ma'am Fe dito. Oo nga. Teka, kakausapin ko si Manong Manuel. Agad nga siyang umalis sa tabi ko at pinuntahan si Manong Manuel na isa sa mga umalalay dun sa babae. Ako naman ay nilapitan ko si Sharon na abala sa panonood sa nangyari kay Jenna. Napapaatras pa nga siya dahil pilit siyang inaabot ng babae. Tapos nandun pala yung kapatid niya kaya hinila niya ito palayo. Ano ka ba naman Marvin? Ba't ka na naman nandito? Hindi ka talaga mapirmi doon sa bahay eh. Ganito na nga yung nangyayari oh. Bakit ba ate? Sa tingin mo ba ligtas ako sa bahay? Mas ligtas ako kapag nasa lupa ako. Ano? Kaya tama na yung pinagsasabihan mo ko na wag gumala. Sa bahay lang ako mas mapapahamak eh. Pinapaliwanag ko naman sa'yo pero hindi mo naman ako maintindihan ate eh. Hindi mo nga naiintindihan yung nakikita mo. Ano ba kasi pinagsasasabi mo Marvin? Paano ka hindi magiging ligtas sa bahay? Bahay nga natin yun. Sharon, baka mas maigi kung uuwi na kami ni Ma'am Pe. Pakiramdam ko hindi magiging maganda yung resulta sa babaeng yun eh. Oo nga Anthony. Pakiramdam ko nga anumang oras magiging aswang yan eh. Kasi sabi nila, nayanggaw daw. Mas maigi na lang nga siguro umuwi na tayo. Total, hapon na rin naman eh. At saka, tinan mo itong batang to lumabas na naman eh. Kung saan-saan na naman siguro to galing. O sige, kung ganun, Bobby, umuwi na tayo. Sandali lang ha. Sasabihan ko lang si tatay. Okay, sige. Mas maigi nang sabay-sabay tayo umuwi. Mas maganda kapag nasa bahay na tayo bago magdilim. Pagkatapos kong sabihin yun kay Sharon ay si Ma'am Fe naman ang kinausap ko. Pumayag naman siya kaagad. At sa pagkakataong yon, napatingin ako sa kinaroroonan ni Marvin. Pero wala na siya doon. Kumunot na lang ang noo ko at napatanong sa sarili kung saan na naman siya pumunta. Nasaan yung batang yun? Sinong bata? Si Marvin? Opo, ma'am.
Iniwan lang po namin ni Sharon dyan yan eh. Tapos ngayon wala na po. Oy, di hanapin mo muna. Padilim na ho. Delikado na kapag ganitong oras. Sige po ma'am. Hintayin niyo lang po ako dyan ha. Babalik po kaagad ako, dala yung bata. Oo, sige. Basta mag-ingat ka, ha? Bago nga ako umalis ay sinenyasan ko si Bobby na samahan muna si Ma'am Fe. Tumango naman siya at sumenyas din ako na hahanapin ko si Marvin. Alam kong hindi niya naintindihan agad na si Marvin ang hahanapin ko. Pero naintindihan naman niya na may pupuntahan ako. Nang makalayo na nga ako sa kanila, naramdaman kong nag-iisa na ako sa lugar habang hinahanap ko yung bata. Nakakaramdam na ako ng kakaiba. Kinakabahan ako pero kailangan kong magbatapang. Importante kasing mahanap ko si Marvin. At maya-maya pa, narinig ko ang boses ng bata na nagsasalita na naman. Ano? Nararamdaman mo siya? Paparating na siya? Kapag nag-iasong yung babae, kakainin niya? Marvin? Hala, may tao. Nahuli na naman akong kinakausap kita. Sige na, magtago ka na ulit. Marvin? Sino yung kausap? Marvin, lumayo ka dyan! Uy, sabi ko sa'yo magtago ka na eh. Ano magtago? Bakit mo siya pinapatago? Delikado yun lang na yan. Hoy, lumayo ka dyan. Lumapit ka nga dito. Hindi mo ba nakikita nakakatakot yung itsura niyan? Kuya, huwag ka pumatakot sa kanya. Hindi po siya kalaban. Ano? Ang laki-laki niyan. Tingnan mo nga yung itsura niyan. Hindi pa ba aswang yan sa tingin mo? Halika na dito. Halika. Lumapit ka sa akin. Kailangan na natin umuwi. Takot na takot talaga ako sa nilalang na yon. Kinakabahan talaga ako dahil sobrang lapit nito kay Marvin. Yung tipong magkaharap talaga sila. Tapos si Marvin parang wala lang pakialam at kinukumbinsi pa akong wag akong matakot. Pero pagkalipas ng ilang sandali, kahit tarantang-taranta ako, napansin kong wala namang ginagawang masama ang nilalang. Nakatayo lang ito sa likuran ng bata nang humarap si Marvin sa akin. Marvin, bakit hindi ka umaalis yan? Sabi ko tara na. Uwi na tayo. Iwan mo na lang yan, Marvin. Halika na. Kuya, wag mo po ako isusumbong kay tatay ha. Kaibigan ko po si Daghamon. Ano? Daghamon? Opo, kaibigan ko po siya. Tapos inaabangan niya yung agaras na bababa mula sa bukid. Kasi kakainin niya yung babae magiging aswang ngayong gabi. Kailangan niyo po mapigilan yun, kuya. Yung babaeng dun magiging aswang? Tapos bababa yung isang aswang sa bukid? Opo, kuya. Kaya huwag po kayo matakot sa Daghamon. Kakampi po siya. Matagal ko na po siya kaibigan. Nagtatago lang po talaga siya sa ilalim ng lupa pero ngayon, kailangan niya po talaga lumabas para iligtas siya yung babae. Habang nagsasalita ang bata ay humakbang ang malaking halimaw mula sa kanyang likuran. Pero papalayo ito sa kanya. Nakatingin naman si Marvin sa bandang dulo at doon namin nakita ang mga dahon ng punong gumagalaw. Parang may bababa nga mula sa bundok. At hindi nga nagtagal, tumakbo ang nilalang na nasa likuran ni Marvin. Bigla itong may sinalubong at nagkaroon ng malakas na tunog mula sa banggaan ng kanilang mga katawan at galaw. Ayan na po, kuya. Kaharap niya na yung agaras. Kapag hindi niya po napigilan yan, kakainin niya yung babaeng naging aswang ngayon. Pakinggan niyo, kuya. Naging aswang na po yung babae kasi madilim na. Totoo po yung sinasabi ko, kuya. Sa lugar na to, meron po talaga nayayanggaw. At kapag naging aswang niya niyanggaw, kakainin po yung agaras. Pero delikado itong mga nilalang na to, Marvin. Alam mo naman yun, di ba? Kailangan natin umalis dito. Pwede mo naman siguro iwan yung kaibigan mo, di ba? Pero, kuya, sana po hindi po makarating sa ibang tao yung tungkol kay Daghamon, ha? Hindi po nila pwede malaman yung ako yung amo niya. Bakit? Paano mo nasisiguro na kaibigan mo yan tapos hindi ka sasaktan? Kasi po, kuya, kapag namatay ako, matutulog din po siya habang buhay. Hanggang sa magkaroon ulit siya ng bagong kaibigan. Magigising lang po siya kapag may batang gumising po sa kanya. At hindi po pwedeng malaman yun ng mga tao sa paligid natin. Kuya, may traitor po na nakatira dito. Kapag nalaman na agaras na ako yung amo ng Daghamon, ako po ipupuntirehin niya.
doon po ako mapapahamak. Ano? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo eh. Huwag ka maingay. Ay, oo nga pala kuya, no? Hala, kuya, paano kaya kung may nakarinig sa atin? Halika na. Umuwi na tayo. Sumama ka na sa akin, ha? Sige, ililihim ko to pero hindi ko mapapangako na ligtas ka na. Kasi sinabi mo to sa akin dito mismo sa lugar na to eh. Opo kuya, natatakot po ako kasi baka may makarinig nga po sa akin. Ikaw kasi, sinabi mo kagad yung totoo sa akin. Dapat kinausap mo muna ako kung saan walang makakarinig sa atin kahit sino. Halimbawa doon sa bahay. Tara na po kuya. Baka mamaya bigla po tayong puntahan ng mga tao dito eh. Alam kong binibigyan siya ng gantimpala na agaras para po maghasik ng lagim dito. Kahit nga ako naging kabado sa isipin na baka may nakarinig nga sa bata sa mga sinabi niya. Agad ko siyang hinila palayo sa lugar na yon at ibinalik kung nasaan yung mga tao. Sobrang gulong-gulo na doon dahil nagwawala na talaga yung babae. Tapos naririnig namin ang bakbakan ng 2 uri ng aswang na malalaki. Diyos ko, Anthony, bakit ang tagal nyo? Nagiging aswang na yung babae, oh. Ma'am, hindi ko po kasi kaagad siya nahanap eh. Pero kailangan po talaga natin umalis dito. Nasa si Marvin, si Sharon. Kailangan na natin umalis dito. Kailangan na natin umalis. Kasama ko na po si Marvin. Dahil nandito po ako. Umuwi na tayo. Hindi na maganda yung nangyayari dito. Saglit. Ano yung nasa dulo? Bakit parang ang lalaki doon? Parang lindol yung mga galaw niya na. Huwag na po natin pansinin niya, Manong. Kailangan na natin makaalis bago pa makarating dito yung 2 yan. Yung mga tao doon, kailangan na rin paalisin. Dali na lang siguro sa malayo yung babaeng inaatake. Hindi naligtas yung mga tao dito kapag nakarating yan dito. Oo nga, Manong. At saka ayoko na rin magtanong kung ano yung mga yan dahil parang naiintindihan ko na eh. Umalis na tayo dito, bilisan na lang natin. Tara na Marvin. Bobby, tara na. Cindy, mauna na kami ha. Ikaw rin umuwi ka na agad. Delikado yung mga yan eh. Naku, nanginginig yung katawan ko habang pinapakinggan niya mga yan. Mga multo ba yan? Parang ang init ng hangin. Ano ba yung mga yan? Bukas mo na alamin yan. Sarili mo muna unahin mo. Para nga mas mapadali ay ako na lang ang humawak sa kamay ni Marvin at hinila ko na siya pauwi. Si Bobby at Sharon naman ang umalalay kay Ma'am Fe. Talagang nagmamadali kami sa paglalakad noon, lalo na at may kalayuan pa yung bahay. Pakiramdam pa nga namin, may nakasunod sa amin. Hanggang sa natamaan ng flashlight ni Manong Manuel ang matandang babae. Puwisit talaga. Nandito pa talaga yan, nakabang. Huwag na lang po siguro natin pansinin, Manong. Dumiretso na lang po tayo. Oo nga naman. Baka mamaya manakit pa yan kapag pinansin natin eh. Lalo na kapag naramdaman niyang iba yung tingin natin sa kanya, di ba? Lola, dadaan po kami ha. Pasensya na po talaga sa istorbo. Magandang gabi po sa inyo. Soy, ba't mo ba kinakausap yan? Mamaya ko alam mangyari sa'yo eh. Bakit ka naman sasaktan kung magalang ka? Ginagalang ko na nga siya eh. At saka huwag ka nga bumulong-bulong dyan. Tingnan mo, nakatingin sa atin oh. Manang Pasita, magandang gabi po sa inyo. Hindi po kasi maganda yung pangyayari ngayong gabi. Mag-iingat po kayo dito sa labas ha. May mga hindi ka nais-nais na nilalang yung nag-aaway doon. Baka po madamay kayo. At kami na rin po kasi. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Kayo ang dapat mag-ingat. Maraming salamat po sa paalala, Lola. Mag-iingat din po kayo dito sa labas ha. Wala naman ako kinatatakutan. At hindi mo ako kailangan pagsabihan ng ganyan. Gawin mo na lang yan sa sarili mo. Oo nga naman po, Lola. Ano ba naman to? Napapaalala lang naman ako eh. Bakit parang napasama pa yata yung sinabi ko? Kasi nga dapat nanahimik ka na lang. Hindi nga nagtagal ay nakauwi na rin kami sa bahay. Ayos naman ang pakiramdam namin at kumpleto kaming nakarating. Napabuntong hininga na lang kami noon at ako na rin ang nagsara ng gate. Pagpasok namin sa loob ng bahay, doon na nagsimula ang pag-uusap.
isara niyo yung malaking pintuan. Pati yung sa kusina. Sigurado yung nakasara ha. Aakyat ako sa taas tapos titignan ko yung bintana doon. Oo, sige po, Tay. Kami na po yung bahala magsara ng 3 pintuan dito sa baba. Titignan ko muna yung bintana ko sa kwarto. Mukhang bukas yata yun eh. Ako na sa pintuan. Ma'am, dito lang po kayo nila Marvin ha. Kanya-kanya nga kaming kilos noon para masigurong ligtas ang buong bahay. Sinara ko ang nasa kusina pati na rin ang bintanang naroon. Pagkatapos noon, nagtulong-tulong kami sa pag-aasikaso ng hapunan. Nanguna pa nga si Sharon sa kusina at ako naman ang naging katuwang niya roon. Tumulong din si Bobby para mas mabilis at siya na rin ang nagluto ng kanin. Ano ba yung nakakainis? Hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. Hindi ko talaga mahawakan ng maayos yung mga gamit dito sa kusina kasi nanginginig yung kamay ko eh. Ano ba naman to? Basta yung mga kailangan gamitan ng kutsilyo ako nang gagawa nun. Baka mamaya masugatan ka dyan eh. Magugas ka na lang siguro ng mga dapat hugasan. Ikaw, Anthony, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nagtataka doon sa 2 nilalang na nag-aaway na yun? Ang laki kaya ng mga yun. Tsaka parang hindi ka rin iwan yung mga galaw nila eh. Kahit ako natatakot ako, Sharon. Hindi ko nga alam kung magiging masarap yung lulutuin natin kasi puro tayo kabado eh. Pero bahala na. Ang importante, makakain tayo. Kung may gana pa tayong kumain. Bahala kayo. Basta ako kakain ako. Sa ganyang paraan nawawala yung takot ko eh. Kahit hindi naman masarap yung pagkain, masarap na rin para sa'yo eh. Uminom muna ng tubig si Sharon para mahimasmasan. Ramdam na ramdam ko rin ang takot. Mula doon sa babaeng naging aswang, doon sa 2 malalaking aswang na nag-aaway, hanggang sa matandang mangkukulam. Kulang na nga lang talaga maihi kami sa kaba. Mabuti na lang talaga noon nakauwi kami ng ligtas. At doon ko naalala si Marvin. Baka kasi may nakarinig sa sinabi niya sa kapihan. Kaya nung gabing yon, pagkatapos ng hapunan ay kinausap ko siya ng kami lang. Marvin? Marvin? Marvin, pwede ba tayo mag-usap? Lumayo ka sa akin. Huwag mo ko sasaktan. Huwag kang lalapit sa akin. Marvin, ayos ka lang ba dyan? Marvin, buksan mo yung pinto. Ayos ka lang ba dyan? Nag-alala ako sa narinig ko mula sa kanya sa loob. Para kasing may gustong manakit sa kanya doon kaya siya nagmamakaawa. At dahil doon, nataranta ako at mas binilisan ang pagkatok sa pintuan niya. Umiiyak na talaga siya sa loob na parang wala na siyang magawa. Palakas ng palakas ang pagtawag ko sa kanya hanggang sa may nagbukas ng isa pang pintuan. Oh, bakit Anthony? Ano ba nangyari? May nangyayari sa kwarto ni Marvin. Alam mo ba kung nasaan yung susi nito? Kanina pa siya tinatawag pero hindi niya binubuksan eh. Narinig ko siya umiyak sa loob. Sandali, kukunin ko lang. Tawagin mo lang siya ng paulit-ulit. Baka sakaling buksan niya rin eh. Basta bilisan mo. Hindi talaga maganda yung kutob ko eh. Halos tumakbo nga siya papasok sa isa pang kwarto. Maya-maya pa, bumukas naman ang isa pang pintuan kung nasaan ang amo ko. Nagising din yata siya sa ingay ng pagtawag ko sa pangalan ni Marvin. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sinabi ko naman ang dahilan. Narinig din niya ang iyak ng bata sa loob kaya naman tinawag niya ito. Marvin! Marvin, buksan mo yung pinto! Marvin, ano ba nangyayari dyan sa'yo? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Oh, Diyos ko naman, Marvin. Oh, nandiyan na kami, ha? Bubuksan namin yung pinto. Basta umanap ka ng paraan para makaligtas ka. Kung ano man yung nangyayari sa'yo dyan. Ito yung susi! Padanin niyo ako na yung magbubukas! Mabilis nga kaming tumabi ni Ma'am Fe para mabuksan agad ang pintuan ng kwarto ni Marvin. Sakto ring lumabas mula sa kwarto ang tatay nila. At si Bobby naman ay napaakyat din dun sa taas. Napansin yata niyang nawala ako sa higaan. At nang mabuksan ang pintuan, nakita namin yung bata. Nakasabit sa bintana ang damit niya. May mga kalmot siya sa katawan. Tapos tumakbo agad si Manong Manuel at kinuha siya mula doon. Para siyang tinalian. At yung tali nasa labas pa ng bintana at nakalugay.
Sino may gawa nito? Bakit ka nandyan? Sino yung gumawa nito sa'yo? Kaya pala hindi mo mabuksan yung pintuan. Ganito pala yung sitwasyon mo dito. Tay, ang dami po niya kalmot sa katawan. Para siya pilit na inaabot. Meron po aswang. Pilit po ako kinukuha na aswang. Pinagkakasya nila ako sa bintana. Hindi naman po ako kasya dito eh. Sakit po ng katawan ko. Hinihila po nila yung tali. Parang ganun nga rin yung itsura. Pinagkakasya sa bintana kahit maliit yung jealousy oh. At saka ito, basag yung ilang piraso ng jealousy. Hindi siya pinipilit ilabas lang. Gusto nila siyang patayin. Hindi ito simpleng pagkuha lang. Marvin, kailangan mo sabihin sa tatay mo yung totoo. Bakit? Ano totoo? Umiiyak pa rin talaga yung bata pero marahan siyang tumango. Na para bang handa na siyang sabihin sa pamilya niya ang sikreto. Siguro naisip din niyang yon ang tamang paraan para nga maprotektahan siya ng pamilya niya. Habang ginagamot naman ng mga sugat niya, umiiyak siyang nagkwento tungkol sa kaibigan niya. Ipinaliwanag niya sa pamilya niya na ang daghamon ay isang kaibigan at yun lang ang makakapagligtas sa mga tao. Sinabi rin niyang may traidor sa lugar, isang taong nangyayanggaw ng mga tao para maging pagkain ng agaras. Ibig sabihin, matagal ng buhay yung daghamon at hindi ko alam yun. Bakit po, tay? Alam niyo po ba yung tungkol doon? At saka ano po ba yung daghamon? Ang daghamon ay uri ng aswang na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Para itong mandirigma na sumusunod sa tao. Lalo na sa isang bata. Natutulog ang daghamon sa mahabang panahon kapag wala silang amo. At nagigising lang kapag may batang nakatuklas sa kanila. At yung nag-aaway kagabi, ang isa pala doon, daghamon. Opo, kaibigan ko po yung daghamon na pumipigil po sa aswang na agaras para hindi po makain yung babaeng nag-iaswang. Nahanggaw po yung babaeng yun. Nakita ko po siya uminom ng kape. Pero yung kape po na iniinom niya, binigay lang po sa kanya yun. Tapos nung hapon, ganun na po yung nangyari sa kanya. Nakita mo ba kung sino yung nagbigay ng kape? Opo, nakita ko po yun. Habang binibigay po ni Aling Susan sa kanya, yung matandang mangkukulam naman po, nakatingin po doon sa babae. Sandali. Iyanggaw kasi yun, di ba? Hindi naman kulam. Yun nga din po iniisip ko, ma'am. Kasi kung yung matandang babae po yung gumawa na sa babaeng nag-iaswang, bakit po yung gawin yung kinalabasan? At saka ito po si Aling Susan, ano po ba? Masyado naman po yata mapagbigay. Kung sino-sino na lang po yata yung binibigay niya ng pagkain ah. Oo nga no. Mahilig siya magpakape sa mga nagtatrabaho sa kapihan. Pero wala naman nangyayari sa iba eh. Pero, di ba po tayo, may mga tao rin tayong nawawala dahil sa kape? Sino ba yung nagbibigay ng kape sa mga taong nawawala? Si Aling Susan din ba? Parang hindi naman eh. Wala naman kasing ganong kwentong lumalabas. Mahirap talaga hulaan kung sino yung nasa likod nito. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi protektahan si Marvin. Totoo yung daghamon na kaibigan niya. At kung ano yung gusto ng bata, yun din yung gagawin ng daghamon. Pero ang daghamon, matutulog yan kapag patay na yung amo niya. Ngayon at pinupuntirian niya si Marvin. Malinaw na gusto siyang patayin para wala na ibang kalaban yung agaras. Ngayon, ang kailangan natin malaman kung sino ang gustong gumawa nito sa kanya. Posible po talagang maging target siya ng agaras mismo, Manong. Diyos ko, huwag naman si Marvin. Sobrang bata pa ni Marvin para pagdaanan yung ganito eh. Kaya kailangan nating bantayan si Marvin. At hanggat maaari, hindi natin siya pwedeng alisin sa tabi natin. At ikaw, Iho, ha? Ngayong alam na namin na may daghamon, huwag ka lalayo sa amin. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ah. Kahit ako natatakot din po talaga ako. Baka patayin po talaga ako ng agaras eh. Hindi namin papayagan yun, Marvin. Pangako yan. Paprotektahan ko talaga namin. Basta huwag mo na ulitin na lumayo ka sa amin ha. Kasi kapag ganun, hindi ka namin mapoprotektahan. Opo, pangako po kuya. Basta sa akin ka na matutulog ngayong gabi. Simula ngayon, magkatabi na tayo. At saka, tingnan mo, ang dami mong sugat at saka kalmot ng aswang. Sigurado ko, magiging mahapdi yan mamaya. Ramdam pa rin yung matinding pag-aalala niya sa kapatid. Saksi kasi ako sa tahimik niyang pagluha. At
Nang malaman na ng pamilya niya ang tungkol sa daghamon, tapos na rin ang pakay ko kay Marvin. Bumalik ako sa pagtulog. At kinabukasan, maaga akong nagising at nagpakulo ako ng tubig. Tapos nagtimpla ako ng kape. Sumunod naman si Bobby at nagtimpla rin, saka naman siya lumabas. Ako naman, naghanda ng agahan habang umiinom ng kape. Hanggang pumasok si Sharon sa kusina. Kumusta si Marvin? Okay lang ba siya? Ayun, ayos lang naman. Tinignan ko nga kanina yung mga sugat niya eh. Medyo namamaga pa. Siguro, dadalhin ko na lang siya sa ospital mamaya. Kawawa naman yung bata. Buti ngayon nalaman nyo na may daghamon pala siya. Kasi kung hindi niya sinabi sa inyo yun, magugulat na lang kayo, napuruhan na pala siya. Oo nga eh. At saka, salamat din ah. Kasi kinumbinsi mo siya eh. Nalaman mo agad na may tinatago siya. Opo. Maganda umaga din po. Kumusta pala yung kagabi? Oh, sino yung kausap ni Bobby sa labas? Ewan ko. Sino may posibleng pumunta ng ganitong oras ng ganito kaaga? Teka nga lang, sisilipin ko lang. Baka mamaya may bisita si tatay eh. Tuloy lang ako sa pagluluto ng agahan nun. Habang si Sharon naman ay lumabas para tingnan kung sino yung kausap ni Bobby. Inaasahan kong magiging maayos lang ang umaga namin. Pero pagbalik ni Sharon, tarantang-taranta siya. Uy, Anthony, wala na makausap si Bobby. Ano? Ano walang kausap? Nandun siya sa upuan sa labas. Nakaupo lang tapos tulog. Yung kape nga niya nasa ilalim, nahulog na yata eh. Ano? Paano nangyari yun narinig natin siya nagsasalita? Yun na nga. Narinig ko nga rin mismo siya nagsasalita tapos paglabas ko, ganun yung sitwasyon niya. Tingnan mo dun. Dahil doon ay napalabas na nga ako. At gaya ng sinabi ni Sharon, nakita ko si Bobby na nakaupo sa upuan at tulog. Yung baso ng kape niya, nasa ilalim at nakataob na. Anong nangyari dito? Bobby? Bobby? Gising, Bobby? Uy, Insan! Naku, Anthony, hindi siya nagigising eh. At saka, sino kaya yung kausap niya kanina? Ano yun, nakatulog siya agad? Boses niya talaga yung narinig ko eh. Ako rin, boses lang niya yung narinig ko. Wala akong narinig na kausap niya. At saka, bakit siya umiinom ng kape dito sa labas? Ano? Hindi ba yun pwede? Eh di ba, mas ligtas kasi kapag nasa loob ng bahay umiinom ng kape. Baka binulungan sa hangin yung kape niya kaya naging ganyan siya eh. Kailangan natin siya ilipat sa loob. Halika na. Yun nga ang ginawa namin. Pinagtulungan naming ilipat si Bobby sa loob. Nagising din si Manong Manuel at paglabas niya ay nakita niya kaming hirap na hirap buhatin si Bobby. Dahil malaki nga ang katawan nito, nahihirapan kami kaya tumulong na rin siya. Ano ba talaga nangyari sa kanya? Nagkakape lang po siya dito sa labas eh. Tapos natsambahan yata siya, tay. Ano? Ba't siya nagkakape sa labas? Dapat sa loob ng bahay lang. Naku, hindi ligtas dito sa labas eh. Wala kaming nakuhang sagot sa mga tanong namin yon. Naipasok namin si Bobby sa kwarto. Inihanda ko na lang ang pagkain para sa amo ko at saka naman ako lumabas. May dala rin akong kape nun. Gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyari kay Bobby. Kahit anong gising namin sa kanya, hindi talaga siya nagigising. Bitbit ang baso ng kape. Lumabas ako hanggang sa gate. Gumala-gala ako sa labas na parang may inaabangan. Hanggang sa nilapitan nga ako ng matanda. Ipainom mo ito sa kasama mo. At huwag mong iinumin yung kape na yan. Bakit to? Ano po bang meron sa kape ko? Bakit hindi ko po pwedeng inumin? Dahil may yanggaw yan. Idinaan nyo sa hangin. Yanggaw po? Yanggaw na dinaan po sa hangin? Ang luna sa yanggaw na kasama mo. Ayan lang. Kailangan niyang mainom yan para hindi siya maging aswang mamayang gabi. Bibisitahin kayo ng agaras dito dahil gusto ng agaras na mapatay yung bata kasama ninyo. Pero saan naman po nanggaling ang yanggaw? Sino po yung naglagay nun? Hindi aswang ang gumawa niyan, kundi
kundi isang mangkukulam. Pero ang yanggaw ng agaras, kaya niyang ilagay sa kahit anong pagkain kahit nasa malayo lang siya. Nakita ko ang ginawa niya kanina sa kasama mo at maging dyan sa kape mo. Kapag ininom mo yan, magiging aswang ka mamayang gabi. At sa kaibigan mo, kapag hindi mo ako sinunod, hindi mo siya maililigtas. Protektahan niyo man siya gamit ang daghamon na yon. Ang pagiging aswang niya ay hindi niyo mapipigilan hanggat hindi niya naiinom yung lunas na yan. Pero ba't po ako maniniwala sa inyo? Kilala po kayo bilang mangkukulam sa lugar na to. Paano kung ito ipapainom ko sa pinsan ko? Ito po yung tunay na yanggaw. Totoo, isa talaga akong mangkukulam. Pero ibang klase na mangkukulam. Dahil ako ay isang buyagan. Kaya kitang saktan kahit sa hangin lang. At bubulong lang ako sa hangin. At kapag ginusto ko sumakit ang tiyan mo, mararamdaman mo talaga yon. Pero magkaiba kami ng pinaspasan. Siya ay bubulong sa hangin para maglagay ng kakaiba sa pagkain mo. Kaya masasabi kong kaya niyang ilagay ang yanggaw sa kape mo. Dahil yun ang ginagawa niya sa mga taong nawawala dito. Yun din ang ginagawa niya sa babaeng naging aswang kagabi. Uminom siya ng kape at nainom niya yung yanggaw. Naalala ko yung sinabi ni Marvin. Si Aling Susan daw ang nagbigay ng kape sa babae at mangkukulam pala ito. Kaya laging nakabantay sa amin ang matanda. Pinagmamasdan niya si Aling Susan at pinoprotektahan niya kami. May panangga siya para hindi tumalab ang mga pakana nito. Gaya ng Maha Blanca na may inilagay pala. At ayon pa nga sa kanya, dating amo ng daghamon ang asawa niya. Nang mamatay ito ay natulog ang daghamon ng matagal hanggang si Marvin ang muling gumising dito. Hoy, ikaw na matanda ka! Anong ginagawa mo kay Anthony, ha? Umalis ka nga dito, lumayo ka! Anthony, ikaw naman kasi! Ba't mo naman nilalapitan yung matandang yan? Eh, alam mo naman kung ano yan, di ba? Paulit-ulit ang sinasabi ni na Sharon sa'yo yun. Alis Susan, naalis na po siya. Sinabi ko sa kanya na huwag niya ako yang gawin. Sabi naman niya, oo. At huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po iinumin yung kape na merong yanggaw eh. Sa harap nga mismo ni Aling Susan ay dahan-dahan kong itinapon ang laman ng baso ko. Tinitigan ko siya sa mukha nang hindi kumukurap. Inaaral ko ang reaksyon niya. Nakita kong parang nadismaya siya dahil hindi ko nga ininom ang kape. Ang matanda naman ay umalis nang walang pasabi. Hindi na siya nagtanong kung may tiwala ba ako sa kanya dahil siguro alam niyang pinaniwalaan ko na siya. At sa sitwasyon ngayon, hindi na ako bulag. Kung sino ang nagpapanggap na kakampi ay siya talaga ang kalaban. Oh, eto po Aling Susan. Ligtas na po ako. Hindi na ako mayayanggaw kasi tinapo ko na po yung kape. Paano mo naman nasabi na may yanggaw yung kape mo? Nararamdaman ko lang po. At saka lumapit kasi sa akin yung matanda eh. Natural lang na isipin ko yun, di ba? Oo nga naman. Mabutit na isip mo yun, ano? Sa susunod mag-ingat ka, ha? Opo. At kayo rin po ah. Mag-ingat din po kayo. Ay, oo naman. O siya, sige na, aalis na ako, ha? Lumapit lang talaga ako kasi nakita ko nilapitan ka tong matanda eh. Ayoko namang mapahamak ka, di ba? Eh kaya ito, nagmamagandang loob ako. Kaya nga po, maraming salamat po talaga sa inyo. Nang umalis si Aling Susan ay tinitigan ko siya ng masama. Mababasa ko na ang kilos niyang tila kakaiba. Nararamdaman ko ring dismayado siya dahil hindi ko nga ininom ang kape. Pagkatapos naman noon, pumasok ako sa loob ng bahay. Hinintay kong magising si Bobby pero tanghali na nang magising siya at init na ang pakiramdam niya. Ano ba naman to? Alam ba namang klase pakiramdam to? Sobrang init ah. Para kang lalagnatin, Bobby. Ewan ko. Ito, subukan mo inumin. Ano yan? Gamot na ginawa ko yan kanina. Yun yung ginawa ni Lolo dati. Naalala mo yon? Natutunan mo yan kay Lolo. Oo. Kaya inumin mo na yan para gumaan yung pakiramdam mo tapos maligo ka na mamaya ha. Sige. Ang bigat kasi talaga ng pakiramdam ko eh. Maraming salamat pinsan ah. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari kanina. Iinumin ko na to. Matapos
Pagkatapos nga niyang inumin ng ipinainom ko ay agad siyang naduwal. Nagreklamo pa siya kung ano raw ba yung ipinainom ko at bakit ganun daw yung lasa. Tumakbo pa siya sa banyo at doon nagsuka ng nagsuka. Ang tagal niya talaga doon hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto. Napasigaw na siya. May hayop na lumabas mula sa bibig niya. Bakit lumabas sa bibig ko? Ano to? Wala naman ako naalala may kinain ako insekto ah. Oh, Bobby, ano ba nangyari? Ano problema? Ma'am, may lumabas po sa akin. Ito po, nakakadiri po ang baho. Tiningnan nga namin yung lumabas kay Bobby. Nagulat kami dahil isa yung bagay na parang buhay at gumagalaw-galaw pa. Nang makita yun ni Manong Manuel ay siya ang nagsabing yun daw ang yanggaw. Mabuti na lang at nailuwa mo yan. Yan yung yanggaw. Kapag lumaki yan sa loob mo, doon ka magiging aswang. Mabilis yan lumaki sa katawan ng tao. Oo, ano po? Sa ko naman po nakuha yung ganyan yanggaw. Kapilang naman po ininom ko kanina. Hindi yung matandang babaeng gumagawa ng kababalagan sa lugar na to. Si Aling Susan talaga yon. Kaya lang naman naluwa ni Bobby ang yanggaw na yan dahil binigyan ako ng matanda ng lunas. Alam niyang nayanggaw si Bobby. Yung pinainom ko sa kanya, yun yung nagtanggal ng yanggaw sa katawan niya. At ang naglagay ng yanggaw sa baso niya, wala nang iba kundi si Aling Susan. Ano? Paano ka naman nakakasiguro niyan? Lumapit ho kasi si Aling Susan sa akin kanina. Pinapaalis niya yung matanda. Kunwari kakampi siya pero hindi niya alam. Nahuli ko po siya. Binigyan na ako ng matanda ng lunas nun. Pinaliwanag niya po sa akin yung lahat. Ganun po kasi yung ginagawa ni Aling Susan eh. Kunwari kakampi po siya. Pero ang daming binigyan ni Aling Susan na pagkain sa atin, di ba? Kahit tayo kumain nun. Yung mahablangka na binigay niya sa atin, meron daw talaga epekto yun. Pero yung matanda mismo yung humarang sa akin sa mahikang nakabalot doon. Kaya hindi tayo tinablan. Ang akala natin nakatingin siya dahil may gagawin siya masama sa atin. Yun pala, nililigtas niya tayo noon. Maniwala kayo sa akin. Yung matandang yun, hindi yung masamang tao. Kakampi natin siya. Pero ngayong gabi manghanda po tayo. Susugod dito yung agaras dahil akala niya magiging aswang si Bobby. Dahil naging malinaw sa amin ang lahat na si Aling Susan talaga ang gumagawa ng katraydoran sa lugar, ipinakalat ito ni Manong Manuel sa araw na yon. Sinabi rin niyang susugod ang agaras sa amin. Nung una hindi naniniwala ang mga tao. Pero ang babaeng nalunasan mula sa pagiging aswang ay nagsalita. Si Aling Susan daw talaga ang gumawa nun sa kanya at ang nagbigay sa kanya ng lunas ay ang matandang babae rin na lagi nilang sinasabing mangkukulam daw. At dahil doon, naniwala ang mga tao at nalinis ang pangalan ng matandang tinatawag nilang si Lola Pasita. Sa pagkakataong yon, binigyan si Lola Pasita ng kalayaang magsalita sa harap ng lahat. Maraming salamat sa inyong lahat dahil naniwala kayo hindi ako kaaway. At oo, habang itinuturing ninyo ako masamang tao nanatili pa rin ako nagpoprotekta sa inyo. Pero hindi ko napoprotektahan ang lahat dahil malikot kumilos si Susan. Ang nais lang ni Susan ay ang kakayahan ko. Ipinangako yun sa kanya ng agaras. Nasa oras na makain ng agaras ang amo ng Dagamon, iaalay ako ng agaras sa kanya. At makukuha ni Susan ang kakayahan ko bilang buyagan. Kaya ginawa ko ang lahat. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan na kung sino mang mabibiktima niya. At ngayon, heto tayo. Unti-unti tayong pinapahamak ni Susan para sa agaras niya. Kailangan na talaga natin puksain ang agaras na ito. Susugod siya mamayang gabi para kunin ang akala niya nayanggaw niya. Kaya mag-aabang din tayo para labanan siya. Sasama din po ako sa laban. Hindi talaga ako magpapatalo dyan. Grabe, ang dami ng pinatay na agaras na yan. Puro mga tayo binibiktima niya. Nagkamali siya ng biniktima kasi may ginawa siyang aswang na taga rito. Ang dali tuloy niya nabuking. Akala niya siguro malulusutan niya tayo. Bilib na bilib talaga ako sa'yo, Anthony. Kaya laban ako eh. Sasama ako para matapos na ang kababalagan sa lugar na to. Kaya mamayang gabi, maganda tayong lahat. Sasabak tayo sa laban para protektahan ang mga mahal natin sa buhay.
Kinagabihan nga tulad ng inaasahan namin ay umatake ang agaras. Maraming taong nakaabang sa bahay. Si Marvin naman, sa kabila ng iniinda niyang sakit ay sumigaw ng pangalan ni Daghamon. Doon namin nasaksihan kung paano ito lumabas mula sa ilalim ng lupa. Maraming taong nagulat, pero sinabi ni Manong Manuel na huwag silang matakot dahil ang nilalang na yon ay kakampi. Pagkalabas ni Daghamon mula sa ilalim ng lupa, saktong sumusugod na ang agaras. Bago pa nga ito makarating sa amin ay hinarap na ito ni Daghamon. Pero hindi sapat ang lakas ni Daghamon dahil nanghihina ang amo nito. Kapag mahina pala ang amo ay mahina rin ang nilalang. Kaya ang ginawa namin, sabay-sabay kaming lumaban. Mga kasama, sugutin natin yung agaras! Sunugin! Sige! Atakihin mo siya! Pahihinahin ko siya sa abot na makakaya ko! Sumugod nga kami sa agaras habang si Lola Pasita ay bumubulong sa hangin para pahinain ito. Pero halos wala yung talab. Sa isang hampas lang, nababakbak nito ang lupa na parang backhoe ang mga kuko. Hindi sumuko si Daghamon at nang makitang sumusugod na kami, tila naintindihan niyang walang mananalo kung magtatagal pa. Kaya ginamit niya ang huling lakas niya. Hinila ang agaras pababa sa ilalim ng lupa. Gumalaw ang lupa na parang tubig habang paatras kami at wala na kaming magawa. Kapag nabaon siya ng Daghamon sa ilalim ng lupa, lagyan niyo agad na asin at bawang. Gamitan niyo ng mga sprayer niyo. Marvin, paano yung kaibigan mo? Baka masaktan siya. Dadaan lang po siya sa ibang parte, tapos lulusot sa mga bahagi walang pangontra laban sa aswang. Tahanan po ng Daghamon yung lupa. Sa lawak ng lupa, kayang-kaya niya po makaligtas doon. Sige, kung ganoon gagawin namin yon. Mga kasama, buhusan na asin yung lupa! Sakto naman ang mahila ni Daghamon ang agaras sa ilalim ng lupa. Mabilis kaming kumilos at yun ang ginawa namin. Lahat ng pangontra ay ibinuhos namin doon. Lahat ng may sprayer, binasa ang lupa ng halong asin at bawang. At sa ganung paraan, umusok ang lupa na parabang isa itong bulkan. Hindi na rin makaangat pa ibabaw ang agaras dahil talagang ibinaon ito na Daghamon pababa. Dahil ibinuhos nga namin ang lahat doon, na nahimik ang agaras sa ilalim. Para bang patay na ito at hindi na namin nararamdaman ang presensya niya. Wala na. Tapos na ba? Hindi ko na siya nararamdaman eh. Wala na yata. Mga kasama, takpan na lang natin yung naging butas sa lupa. Basahin pa natin ito lalo. Tapos buksan natin at lagyan natin ng marami pang asin. Naku, natatakot ako magtiwala na wala na siya. Paano kung bigla yung umangat? Kaya nga dadamihan natin ang lagay. Hanggat nabubuhos na siya ng pangontra sa ilalim ng lupa, mas lalo siya manghihina. Kahit maging butik na sa basa itong parting to, basta masigurado natin na patay na siya. Halos isang oras nga kami naghintay para matiyak na wala na ang agaras. At mula noon, wala nang umatake pa. Nabalitaan din naming patay na si Aling Susan matapos matalo kay Lolo Pasita sa Kulaman. Sa wakas ay payapa na ang lugar namin. Nailigtas si Bobby. Naging normal na rin ang buhay ni Marvin bilang dating amo ng Daghamon. At yun na ang huling alaala ko sa taniman. Hanggang dito na lamang po, Miss Clar. Maraming salamat po at more power sa channel ninyo. Yun. Nakakatakot naman magkape sa labas. Oo. Coffee pa more. Yun. Kaya guys, yung ingat tayo palagi sa mga dinadayo natin mga probinsya. Yung iba nga daw, nagdadala na ng luya sa bulsa eh. Pero anyways guys, ano ba masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Basta Astig, no? ingat kayo magkape sa labas ha. Oo, and astig yung aswang natin ngayon, Daghamon, no? Talagang parang parang mga golem kasi yung mga Daghamon. Mga aswang na bato, parang ganun ang itsura nila. Anyways, ayun nga guys, leave kayo ng comment kung ano natutunan nyo, nag-enjoy po ba kayo? And, ayun, yung mga hindi pa po nakasubscribe subscribe kayo. Please, subscribe and po kayo. follow kayo sa Facebook natin, Miss Clar Horror Stories ang pangalan doon. Pati sa TikTok, meron din tayo. Miss Clar Horror Stories din ang pangalan. Yun lang yung account natin sa TikTok ha, at saka sa Facebook.
And ayun, Yun. kaya hanggang, Next time ulit. bye-bye. Bye-bye.